Naka-red alert status pa rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para bantayan ang epekto ng bagyong Yolanda. Maagang inabisuhan ng ahensya ang mga regional offices upang masigurong ligtas ang babayan sa banta ng malakas na bagyo. Narito ang ulat ni Waywaya Macalmo. Hindi pa man nakakapagpalit ng red alert status ang National Disaster Risk Reduction Management Council matapos ang lindol sa Central Visayas. Meron na naman paparating na malakas na bagyo sa bansa. Dahil dyan, inalerto na ng Office of the Civil Defense ang Region 4A, 4B, 5, Region 6, 7 at Region 8 ang mga posibleng tahakin ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, sa Huwebes inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon kung hindi magbabago ang tahak ng bagyong Yolanda na may international name na Haiyan. Ngunit sa Samar, Leyte at Bicol ang mga lugar na posibleng maging sentro ng bagyo. Kaya naman ngayon pa lang ay nananawagan na si Undersecretary Eduardo Del Rosario sa mga mangingisda kung maaaring ngayon pa lang ay huwag nang pumalaot upang hindi maabutan ng bagyo sa dagat. We have issued directives to our regional offices of the Office of Civil Defense para mag-coordinate sila sa local government units and other local government agencies. By today, huwag na silang pumalaot dahil mayroong kalakasan itong bagyo pag nagpatuloy sa present track niya at lakas na masabi natin na tropical storm even outside the Philippine Area of Responsibility. Samantala, walang malaking epekto ang idinulot ng bagyong Wilma sa bansa matapos itong malusaw ngayong araw. Pero 4 ang naiwang nasawi dahil sa bagyong Vinta. Ang lahat ay pagkalunod ang ikinamatay, habang isang sugatan at 2 pa rin ang nawawala hanggang sa ngayon, na naitala sa San Juan Abra at Cabagan Isabela na parehong natangay ng malakas na alon. Sa ngayon ay may ilang bahagi pa rin sa Northern Luzon ang walang supply ng kuryente. Pero tiniyak ng local cooperatives na maibabalik ang supply ngayong linggo. Meron tayong mga municipalities na until now wala pa rin kuryente. In Cagayan, out of 18 northern municipalities, na-restore na yung 6. May 12 pa na kasalukuyan ay inaayos pa para magkaroon ng normalcy sa power. Nagtala naman sa 233 ang inisyal na halaga ng pinsala. Sa infrastruktura, ito ay nagtala sa 3.7 milyong piso at sa agrikultura umabot sa 219 milyong piso ang inabot ng pinsala. Dahil sa bagyong Vinta, naitala sa 55,369 na pamilya o 266,769 na individual ang naapektuhan mula sa 5 probinsya sa Region 1, 2 at Cordillera Region. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalmo.